Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito, magsasagot ako ng tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin dito kung bakit hindi namamatay ng kusa yung ating aircon at bakit hindi masyadong lumalamig. Bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. Disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo, ayon lamang sa aking product training, experience sa appliances. So before ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang kumpanya ng appliances. Lahat ng mga tinuturo nila sa amin na product training, monthly training, yun lang din yung tinishare ko sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema ng ating mga aircon. Lalong-lalo na sa pagpili at pagbili natin ng ating appliances. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. Meron kasi tayong tanong dito guys, mula ito kay Ronnie Reyes. Sabi niya, "Boss, tama sukat ng area ko. 0.5 horsepower gamit ko. Kaya lang may personal ref ako. Number 6 ang thermostat ko pero hindi namamatay motor ng aircon ko. Ano dapat gawin?" So shoutout sa iyo Ronnie Reyes sa pag-comment at pagtanong dito sa ating YouTube channel. Tinatanong ni Sir Ronnie Reyes is meron daw siyang 0.5 horsepower na aircon at hindi daw namamatay ng kusa. Ano daw yung dapat niyang gawin? Sir Ronnie, madami tayong mga kailangan i-consider. Hindi lang dun sa area ng ating kwarto. So, sabi ni Sir Ronnie, tama daw yung area dun sa 0.5 horsepower ng kanyang aircon. So yan po yung isang kamalian ng ating mga kababayan na Pilipino, lalong-lalo na pag first time pa lang bumili ng kanilang mga aircon, kailangan na madami kang i-consider or tignan bago ka bumili or mag-decide na bumili ng aircon, lalong-lalo na pagka gagamitin mo sa inyong bahay. Aircon kasi guys, medyo may kamahalan po yan, kaya mag-ingat po tayo sa pagpili ng ating mga aircon. Una, natitignan natin dyan kung tama nga ba yung horsepower na ilalagay mo dun sa inyong kwarto. Pero sabi dito ni Sir Ronnie, tama daw yung area ng 0.5 horsepower. Kasi ang 0.5 horsepower guys, nasa 9 or 10 square meter yung pwede niyang palamigin na area. Sir Ronnie, i-check mo kung yung area na yon is open lang. Kayo lang ba na mag-asawa yung gumagamit dun sa kwarto? Wala bang mga gamit, TV, refrigerator na nandun sa loob ng ating kwarto? So explain natin yan guys. Bakit tinatanong ko kung may refrigerator, TV, or gamit dun sa ating kwarto? Pagka may ginagamit ka kasing appliances, halimbawa refrigerator, TV dun sa ating kwarto, nagdadagdag po yan ng tinatawag na heat load. Pagka umaandar yung ating refrigerator, sabihin natin kahit mini refrigerator yan, nagdadagdag ng init kasi gumagamit ng compressor po yan. Halimbawa yung ginamit mo Sir Ronnie is 0.5 horsepower, may hirapan niyang palamigin yung inyong kwarto dahil hindi mo nga na-consider bago mo binili inyong aircon na meron ka palang gagamiting mini refrigerator. At the same time, mamaya meron ka pa palang mga damit, gamit dun sa loob ng ating kwarto na nagdadagdag ng heat load or init dun sa ating kwarto. So yan po yung napaka-importante bago tayo bumili ng ating mga aircon. Una, yung area, sukatin nyo yan. Pag nasukat nyo na, alam nyo na kung anong horsepower yung kailangan nyong bilhin. Paano nga ba tayo magsukat ng ating mga kwarto? Napakabilis lang guys. Kunin mo lang yung length, i-times mo lang dun sa width. No? Pagka nakuha mo na yon at nasukat mo na yung kanto ng ating kwarto, i-times mo lang siya. Halimbawa, 3x3 is equal to 9 square meter. Ang nababagay na aircon dyan is 0.5 horsepower. Pero, yun nga yung sabi ko kanina, kayo lang ba yung gumagamit doon? Open area lang ba yung kwarto na yan? Pangalawa, check mo din yung pader ng ating kwarto kung nasisinagan ba yan ng araw. Nakakadagdag pa rin ng init po yan. Marami po tayong mga i-consider. So ano ba yung mga kailangan nating gawin, Sir Ronnie, pagka ganun nga? Diretso yung pag-andar ng ating aircon. May papayo ko na sa'yo, mag-upgrade ka na lang o taasan mo yung horsepower. Halimbawa, yung aircon nyo is 0.5 horsepower, mas maganda na bilhin mo na is 0.75 or mag 1 horsepower ka na. Dahil nga, may gamit ka na doon, may refrigerator, appliances ka sa loob ng inyong kwarto, mas maganda na dagdagan mo na rin ng horsepower yung ating aircon.
So, ayan lang po yung mga kailangan nating i-consider bago tayo gumamit ng aircon. Lalong-lalo na ngayon guys, summer at kailangan talaga natin ng aircon dahil sobrang init na. Mag-upgrade ka na. Pataasan mo na yung 0.5 horsepower. So, kung ang tanong nyo is, Sir, paano kung bibilhin ko na is 2 horsepower para mas malamig yung loob ng aking kwarto? Hindi naman maganda na oversize yung ating horsepower na ilalagay dun sa ating kwarto. Halimbawa, yung kwarto nyo is 0.5 horsepower yung kailangan sanang ilagay dahil nga may mga appliances, pwede na yung 1 horsepower. Hindi pwede yung lalagpasan mo yung isa para sabihin mong mas malamig at makatipid ka sa konsumo ng kuryente. Hindi po. Hindi pwedeng undersize yung ating aircon. Hindi rin maganda yung oversize na horsepower ng ating aircon. So, kailangan tugma lang. So, Sir Ronnie, mag-upgrade ka na lang ng horsepower. Bilhin mo na yung 1 horsepower. Sa mga nanonood at nagbabalak bumili ng aircon, sana nakatulong itong video na to. Ang daming nagme-message sa akin na, Sir, bakit yung aircon ko hindi masyadong lumalamig? Hindi ko talaga ramdam yung lamig ng aming kwarto, parang electric fan lang siya. Dahil nga, mababa or undersized yung horsepower ng inyong aircon. So, kailangan na pagkabibili tayo ng aircon, may konting idea lang tayo. Manood kayo ng mga video na tulad nito, or sa mga YouTube, madami din nagbibigay ng tips sa pagbili ng inyong aircon. Hanggang dito na lang guys, sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat sa laging pag-support at pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. Kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like, share mo na rin para makita ng kaibigan mo, kamag-anak mo na gusto ding bumili ng kanilang aircon or ano yung mga kailangan nilang gawin bago sila bumili ng kanilang aircon. Maraming salamat guys. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.